ang pagdating ng mga alakrayan sa Dikatin. At isang ang full-blown na balitang natanggap ni Arthur dahil hindi lang isa, kundi lampas 100 battleships lang naman ang approaching ngayon sa western coast ng Dikatin. Kaya huwag na nating patagalin pa. Let's go! And please like and subscribe sa ating YouTube channel mga lods at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat! Nagsimula ang chapter na ito kung saan sa pag-apak pa lang ni Arthur sa floating castle from gate ay bumungad kagad sa kanyang harapan ng isang higanting magic beast na parang naghihintay sa kanya. Biglang lumabas sa likod ng ulo ng higanting bear si Ellie upang sorpresahin si Arthur. Kaya gulat na gulat nga ang ating bida na parang hindi siya makapaniwalang sobrang laki na ni Ellie at dalagang-dalaga na ito kumpara nung huli silang nagkita. Ni-welcome ni Ellie si Arthur kaya sobrang nagpapasalamat ang ating bida at sinabihan niya itong sobrang tanda mo na para talunan ako. At biglang napansin ng dalawa ang pagdating ng kanilang mga magulang. Kaya parang ang nalungkot si Arthur since nagkasamaan sila ng loob nung huli nilang pagkikita. Ngunit nagulat siya nang bigla siyang niyakap ni Alice at Trey at ipinaramdam ng dalawa kung gaano nila kamiss ang anak nilang si Arthur Lewain. At sinabi pa ni Alice na gusto niyang yakapin ng kanyang anak na inalagaan at pinalaki niya ng lampas dekada na ngayon ay bumalik na galing sa training. Natugon pa ni Ray na sigurado siyang pinapahirapan talaga ang anak niya doon. At dagdag pa ni Alice na marami na daw siyang na-invest kay Arthur. Kaya napasmile na lamang ang ating bida nang na-realize na marami nang naibigay sa kanya ang kanyang mga magulang na higit pa kaysa sa nararapat para sa kanya. Biglang hinila ni Ellie si Arthur dahil gusto daw niyang ipakilala si Boo. Kaya hilaw ngang napasmile ang ating bida na napasabing Boo pala ang pangalan ng higanting aso na to. Kung kaya't nainis nga dito ang Magic Beast dahil tinawag siyang aso at pinagtatawanan pa ang pangalan niya. Kaya sinubukan ng Magic Beast na i-overwhelm si Arthur at hinampas niya ito sa balikat. Ngunit nagulat siya dahil hindi man lang kumibo ang hinampas niya at ipinaramdam pa sa kanya ang bigat ng aura na dala ng ating bida. Tinapik lang ni Arthur ang kamay ni Bo at sa tingin daw niya mainitin daw ng ulo itong si Bo na makikitang parang mochi itong si Bo mga lods na nawalan ng lakas matapos maramdaman ang aura ng ating bida. At paliwanag ni Ellie na gusto lang daw ni Bo na subukan siya dahil sinabi niyang malakas ang kuya niya. Parang na-shock si Arthur sa kanyang narinig na napatanong kung nakakausap ba ni Ellie ang beast na to. Kaya pangiting sinabi ni Ellie na band nga pala niya si Boo habang si Ray at Alice ay proud kay Ellie. Napatanong si Arthur kay Varian at Aldir kung kailan lang ito nangyari. Kaya napatanong din si Varian kay Arthur kung hindi ba sinabi ni Wensam. Paliwanag niya na ibinigay kasi ni Lord Wensam ang mana beast na yan bilang gift sa hiling ni Arthur bago lumipad papuntang Ipiutos. Kaya hindi nga makapaniwala ang ating bida dahil sobrang laki daw ng mana beast na to para sa kapatid niya. Napaliwanag naman ni Ray na baby pa kasi si Boo nung ibinigay siya ni Lord Wensam sa kanila. Ngunit masasabi niyang sobrang bilis lang daw talaga lumaki ni Boo sa nakalipas na 2 taon. Samantalang nag-interrupt na nga itong si Aldir para sila ay uusad na sa magiging discussion nila para kay Arthur. Kung saan naintindihan naman ni Alice at Ray ang sinabi ni Aldir. At paliwanag pa ni Aldir na dito na mamamalagi ang pamilya ni Arthur dahil sa tingin niya ito ang mas makabubuti para kay Arthur. At nagpasalamat naman ang ating bida at sa huling pagkakataon, nagpaalam siya kay Ellie. Kaya habang papaalis ang ating bida, masaya siya na nakita niya muli ang kanyang pamilya at nagkaayos na sila. Plus nadagdagan pa ng isang Magic Beast. Habang si Selvi naman ay sinabi kay Arthur na masaya siyang hindi na nag-iisa ngayon si Ellie. Pagkatapos lumipat ang eksena sa napakalawak na kwarto upang mag-meeting. At napatanong si Arthur kung bakit tayo lang walang kings, queens, or lances. Or at least si Director Goodsky man lang. Nagkatinginan ng dalawang matanda at sinabi ni Varian na mukhang marami pa talagang hindi nalalaman si Arthur patungkol sa status ng digmaan. Kaya ipinaliwanag niya na si Cynthia ngayon ay kasalukuyang nasa self-induced slumber dahil sa curse na naka-activate sa katawan niya sa pag-reveal ng information about Alacrians. Kaya gulat ngang napawat ang ating bida at napabuntong hininga na sinabing gusto niyang malaman ng lahat. Sinabi ni Arthur na ginugol niya talaga ang lahat niyang oras para bombahin sa pagtatanong ang dalawang leader. 2 taon siyang walang alam patungkol sa digmaan. Ang sinasabi lang sa kanya ni Wensam at Rain ay kung ano lang yung kinakailangan. Hindi yun ganun karami. Ayon daw ni Varian sa kanya na sinikap ngayon ng mga Glader na makuhang muli ang tiwala ng mga dwarves.
At sina Curtis at Kathleen naman ay ginagawa kung ano yung ginagawa ni Tesha. Bumuo ng isang team para makakuha ng tunay na experience sa laban para soon lumaban sa frontline. Ang kanyang pamilya naman ay nasa protection ngayon ng castle. Ngunit ang Healthy family ay may ibang tinatrabaho. Ginamit nila ang lahat ng resources na meron sila para makatulong sa digmaan. Napatanong si Arthur kung nag-express ba ng interes ng kanyang mga magulang na sumali rin sa digmaan. Tugon ni Verio na gusto ng ama ni Arthur, ngunit sinabihan niya itong hintayin na lamang muna na bumalik si Arthur sa Dikatin. Kaya nagpasalamat ang ating bida kay Verion dahil hindi daw niya alam kung ano ang mararamdaman niya kung namatay ang kanyang ama habang wala siya. Napangiti ang ating bida at seryosong sinabi, "Ngayon, sisimulan na natin ang tunay na punto sa meeting na to." Sinabi ni Arthur na alam naman niya na hindi naman talaga siya dinala dito para makipag-reunite sa pamilya niya. At alam din niya na may seryosong nangyari kung bakit tinatago ni Verion ang kanyang apo sa ilalim ng dungeon. Paliwanag ni Verion na napaka-ambisyosa kasi ni Tesha at napakasipag nitong mag-training. Natugon naman ni Arthur but still, nag-aalala pa rin si Verion sa safety ng kanyang apo. Nadagdag pa niyang, "Correct me if I'm wrong, ang kasalukuyang laban ngayon ang pinaka-concern ng frontline. Dahil kahit pinipigilan ngayon ng depensa na makalabas sa mga mutants at Alacrians mula sa Beast Glades, ang nakatagong teleportation gate at ang pagkontrol ng mga Alacrians sa mga mana beast ay isa pa rin napakamapanganib na puwersa. At sa tingin niya, ito ay napaka-suspicious." Paliwanag ni Arthur na ang Beast Glades ang pinaka-perfect na lugar upang makapag-establish at given na nga dito ang mga S-Class at SS-Class mana beast para magawa nila itong kontrolin. Subalit ito ay napaka-straightforward dahil kung wala sa kalaban na makakawasak ng kanilang depensa kahit sobrang hina ng depensa nila, ibig sabihin may hinihintay sila na tamang oras. Kaya napaisip nga dito si Verion sa sinabi ni Arthur at sinabi ng ating bida na sa nakikita daw niya sa mukha ngayon ni Verion, masasabi niyang huli na ang lahat. Wika ni Verion na may ebidensya na at kamakailan lang ito lumitaw at tumayo na nga dito si Eldir para kunin ang report at sinabing gusto sana niyang hindi sisisihin ni Arthur ang sarili sa ipapakita nila. Nilatad ni Eldir ang isang blueprint ng barko at nagulat nga ang ating bida na nag-come up sa kanyang isipan na ito ang Dicatitious. Ngunit sinabi ni Eldir na hindi yan ang Dicatitious by the way. Ang barko na yan ay nilikha ng mga Alacrian gamit ang design mo, Arthur. Tinitigan ni Arthur ang papel at na-realize niya na totoo ang sinabi ni Eldir, kaya nilukot niya ang papel gamit ang kanyang kamay. At may bigla na lamang nagbukas sa pintuan upang mag-report na nakita na nila. Nakita na daw nila ngayon ang kalaban at papunta na daw ito ngayon sa western coast ng Dikatin. At nginig na nginig nga ang sundalo na nag-report na napasabing nandito na sila. Nandito na ang barko ng mga Alacrians. Kaya ang ating bida ay parang mangligwak ang kanyang mga mata sa report na kanyang narinig at bigla na lamang itong nawala sa kanyang inuupuan na parang the flash na dumaan sa harapan ni Verion at lumabas sa kwartong nimitingan nila. Mabilis na tumakbo si Arthur at Selvi at sinubukan nga siyang pigilan ng isang guard ngunit tumalsik lang ito. Kaya nang narating ni Arthur ang pinaka main door ng gate, napansin nga dito ng dalawang gwardya na parang iba ang ikinikilos ng batang ito. Kaya kaagad nila itong pinigilan at tagumpay na naitulak ng dalawang gwardya si Arthur. Nakiusap ang ating bida na buksan ng pintuan, ngunit ipinaliwanag ng dalawang gwardya na lahat ng entries dito at exits are to be authorized lamang either Commander Verion or Lord Aldir. At wala silang natanggap na may isang batang papasok dito, kaya hindi pwede. Paliwanag ni Arthur na kakabalik lang niya sa castle na ito at kasama niya kanina si Aldir at Verion. Alam ng dalawang leader na dadaan siya dito ngayon. Kaya parang nagalit nga dito ang isang gwardya dahil bakit daw tinawag lang na Aldir at Verion ng isang lord at commander. At sinabihan niya si Arthur na kahit gaano pa kataas ang batang noble na ito, dapat kailangan nitong matutong rumispeto sa nakatatanda. At sinabihan pa siya ng isa na mapanganib ang pumasok dito. Mas mabuti daw magtawag ito ng magulang. Huminga ng malalim ang ating bida at bigla na lamang nag-boom using his aura at na-suffocate kaagad ang dalawang gwardya sa napakamapanghamak na orang ipinaramdam niya at sinabing, "Minamaliit mo ba ako? Huwag ngayon." Biglang dumating si Aldir sa likod at sinabi na malaya si Arthur kung saan nais nito pupunta. Ngunit huwag na huwag ito gagawa ng kahibangan na ikakahiya sa ibinigay na oras ni Wensam para sa kanya. Kaya napatango ang ating bida at kaagad tumakbo na napasabing iset mo ang gate papuntang Itis 10.
Pagkatapos, lumipat ang eksena sa sikretong silid ni Director Goodsky at mayroon ng dalawang taong nakapasok sa silid na ito mga lods. Ngunit ang mga taong ito ay nagpapasalamat sa ibinigay na information ni Director Goodsky. Sinabi nila na ang kaalaman daw nito ang magpapanalo sa kanila sa digmaan at milyong-milyong buhay ang maililigtas dahil sa kooperasyon ni Director Goodsky. Kaya okay lang kung mamatay ang direktor sa after effect ng curse as long as nakuha nila ang sagot na kailangan nila. Tapos na ang trabaho ng isang direktor at maaari na itong mamatay. Biglang nagising ang direktor at napasabing, akala ko inalis ni Lord Aldir ang sumpa. Pagkatapos lumipat ang eksena sa isang napakalawak na lugar na puno ng bulaklak habang kasabay niyang naglalakad si Verion na napatanong kung ano na ngayon ang plano ni Cynthia na ngayon ay tapos na ang digmaan. Dagdag pa ni Verion na medyo kilala niya na ngayon ang pagkatao ni Cynthia. For some year, naging kalaban sila at ngayon hindi na. Ngunit palaging may isang bagay na laging pumapasok sa isip niya. Napangiti namang response ni Cynthia, ano yun? Yan ba yung walang hanggang pag-ibig mo para sa akin? Kaya tugon ni Verion, sorry but no. Nakalimutan mo ata na kasal ako. Sagot naman ni Cynthia, hindi naman yun mapipigilan ng mga tao at nobles, hindi ba? Ngunit tugon ni Verion, elves kasi ako, mga loyal kami. Paliwanag ni Verion na ang inisip talaga niya ay ang pagiging magaling ni Cynthia sa pagtuturo. Nakita kasi niya na may potential si Cynthia na maging head ng isang prestigious academy na mangunguna sa mga kabataan para sa magandang kinabukasan. Tugon ni Cynthia, well, parang biglaan naman ata yon. Bakit mo naman naisip yon? Sagot ni Verion na marami naman talagang pumapasok sa isip niya. But seryoso siya sa bagay na ito. Kailangang pag-isipan ni Cynthia ang pagiging guro. Alam niyang mamahalin ni Cynthia ang path na yon. May bumatog na butterfly sa kamay ni Cynthia habang napaisip at napasabing, well, mas maganda siguro kung magbukas siya ng sariling akademya at gusto niya doon sa Cyrus City. Kaya tugon ni Verion na maganda nga yan, isang academy sa lumulutang na city. Ngunit wika ni Cynthia na what if tayong dalawa ang magbukas ng bagong paralan? Napatitig si Verion at biglang napatawa dahil napakapangit daw kung tatawagin nilang Goodsky Eralet ang paralang bubuksan nila. Kaya ayaw niyang subukan, ngunit baka pag-aralin niya ang kanyang future grandkids sa paralan. Yan kung maganda at may good image ang paralan Cynthia. Kung kaya't nakapag-decide na nga si Cynthia na gagawin niya talaga ito at antayin daw ni Verion ang magiging paralan niya dahil ang Cyrus Academy ang magiging pinakamagaling na institution para sa mga mage at makikita yan ng buong mundo. Kaya tugon ni Verion, Cyrus Academy sa Cyrus City? Wala bang bagong pangalan dyan? Sagot ni Cynthia, well, hindi ko naman pwedeng ipangalan yun sa Eralet at Goodsky kasi pangit nga, hindi ba? At sobrang swerte naman daw ata ni Verion kung pag-aaralin niya ang kanyang mga apo sa paaralan niya. Kaya siniko ni Verion si Cynthia na napawikang, alam mo naman siguro na nagbibiro lang ako, hindi ba? Itinaas ni Verion ang kanyang kamay at sinabing ito ang simbolo niya na umaasa siyang magiging successful ang Cyrus Academy. Kaya nagtaas rin ng kamay si Cynthia. At ang sign na ito mga lods ay parang nakita ko ata sa telenovela na Aja. It means parang let's go. Ngunit bigla nga nag-blurred ang kanyang mga mata at nag-iba ang atmosphere sa paligid. Bigla na lamang itong dumilim at lumayo si Verion sa kanya. At sinubukan niya itong pigilan. Subalit nagulat na lamang siya nang nakita niyang may dumalak na dugo mula sa kanyang katawan. At nakita niya si Verion na napasabing mauna na lang muna siya kasi siya ang matanda sa kanilang dalawa. Habang si Cynthia ay gulat na gulat sa dugo na kanyang nakita na nanggaling mismo sa dibdib niya. Pagkatapos lumipat ang eksena kung saan biglang nagising si Verion sa napakalakas na sigaw. Lumabas si Verion sa kanyang silid at nagkagulo nga sa labas dahil may narinig daw silang sumisigaw sa ilalim ng floor. Kaya sinabi ni Verion na sino naman ang nandoon sa ilalim. Ngunit ang sarili niyang salita ang mismong nagpapagulat sa kanya. Realizing na walang ibang tao sa ilalim ng floor kundi si Cynthia lamang. Pagkatapos lumipat ang eksena kung saan kakarating lang ni Arthur sa Etistin City at kaagad siyang tumakbo papunta sa gate para makalabas sa border ng city. Ngunit malayo pa lang si Arthur, inaabangan na siya kaagad ng isang gwardya. Hinawakan si Arthur ng isang gwardya at tinanong kung saan siya pupunta. Ang lugar daw na ito ay nasa state of emergency. Kaya sinabi ni Arthur na ipinadala siya ni Commander Verion kaya buksan niyo ang pintuan. Napasayday nga dito ang gwardya at napasabing,
Oo, siguradong nagpadala si Commander Verion dito ng isang payat na bata. Kaya kung isa ito sa mga noble na batang nagtatantrum dahil gustong umalis, well, hindi ito ang lugar para dyan. Kaya napabuntong hininga na nga ang ating bida dahil 2 beses na ata siyang minaliit ng isang gwardya. At nagulat na lamang ang 2 kasamahan nitong gwardya dahil biglang dumilim ang paligid habang napatingala sa itaas at nginig na nginig sa kanilang nakita. At sinabi ni Arthur na since hindi nyo bubuksan ng pintuan, ako ang gagawa ng paraan para sa sarili ko. Lumipad si Arthur sakay sa likod ni Selvi at naalala ng ating bida nung ibinigay niya ang blueprint kay Gideon. Kaya nang nag-touchdown si Arthur sa napakakapal na yelo, kagad siyang tumakbo sa baybayin at naalala niya ang sinabi ni Verion na hindi niya dapat sisihin ang kanyang sarili. Kahit anuman ang mangyari, patuloy lang sa paghakbang. Hindi sila dapat lumaban para itama ang nakaraan. Lalaban sila para lumikha ng mas magandang kinabukasan. Habang si Verion ay nag-aalala ng pumasok sa silid ni Cynthia at dito yung nakita niya na puno na ng tagos sa katawan ng pinakamatalik niyang kaibigan. Sinabi ni Verion sa sarili na hindi niya kailanman nakita ang kanyang sarili na maging isang bayani. Ang rason kung bakit siya ay lumalaban ay upang maprotektahan ang mga mahahalagang tao para sa kanya. Ngunit ngayon, pagkatapos ng pangyayaring ito, mayroon siyang bagong dahilan para lumaban at ito ay itama ang kanyang pagkakamali. Habang si Arthur ay nasaksihan ang lampas 100 barko ng mga alakre na kasalukuyan ng dadaong sa west coast ng Dikatin. At dito lang nagtatapos ang chapter na ito mga lods. Huwag mo sana kalimutan mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat!